Maging akin ka lamang. Isang akda mula sa panulat ni Miss Honey Hearts. Ang ika-31 kabanata. I faked a smile. Yeah, it's been a while. Kumusta ka na, Chance? Thankfully, I've been okay these past few years. Ikaw pala? How's leaving? Nabigla ako sa huling tanong niya tungkol sa kaibigan ko. So, he still thinks I'm into Liven? And yeah, hindi pa rin marahil kasi niya alam na kasal na sina Liven at Farah. He's been in France. So, paano nga naman niya malalaman yon, di ba? Instead of explaining, simpleng tumango at sumagot na lamang ako. He's all fine. Yeah, Liven's fine. He nodded and asked nothing after it. Instead, he introduced the woman to us, to me. Anyway, Nat, this is attorney Lexine Gotson, my lawyer who will take care of our annulment. Attorney? Nagulat ako. Oo, alam ko naman talagang Lexine ang kanyang pangalan dahil narinig ko kanina pa. Pero hindi ko akalaing abogada pala ito. At ito pa ang mag-aayos ng aming annulment. And what did Chance call her? My lawyer? Really? Why sounded possessive, huh? Anyway, whatever. Dapat wala akong maramdaman at pakialam, di ba? Kaya lang ay hindi ko rin alam kung bakit nakakaramdam akong dapat may pakialam ako. The very beautiful lawyer smiled to me and extended her hand. Hi, you must be Natasha if I'm not mistaken. Yeah, I am. Sagot ko at nakipagkamay sa kanya. Chance also introduced her to everyone in the dining room. Pagkatapos ay naupo na kami at nag-umpisang kumain. Alam mo, Lexine Iha, I don't know exactly if how many times I'd already seen you in Skype tuwing magkaka-video call kami ni Chance nung nasa France pa kayo at nakita kong napakaganda mo, but now that I finally met you in person, hindi ko akalaing mas maganda ka pa pala talaga. Grabe, para akong nakakita ng half-Asian, half-Euro actress sa harapan ko. Patuloy sa pagpupuri ang mommy ni Chance sa talaga nga namang napakagandang abogada kahit nag-uumpisa na kaming kumain. So, ngayon pa lang naman pala talaga nagkita at nagkakilala sina Lexine at mga magulang ni Chance? In the video call daw, oo matagal na pero personally ngayon lang. Ibig sabihin ay ganoon ka-close at palaging kasama ng huli ang babae, na kahit video call sa mga magulang sa Pinas ay nakakasama din ito. I don't understand the bitterness I am feeling right now because of the praises of everybody's giving her. Lalo na sina Brooklyn at ang mommy ni Chance. It's as if it's their first time to see an angel sent from above. Siguro nabibiter lang talaga ako dahil nasanay akong ako lagi ang nakakatanggap ng mga papuri ng lahat. Na ako lang ang maganda sa mga mata nila noon, lalo na sa mga mata ng pamangkin kong si Brooke at sa mata ng aking mother-in-law. Ngayon kasi ay hindi na, ngayon kasi ay may kahati na ako. Grabe naman po kayo sa akin, tita. Mamaya, mafa-flatter at mahihiya na po ako niyan. Hehe. Tawa ni Lexine sa ginang. But I am just telling the truth, Iha. Sige na nga lang po, tita. Ehe. She chuckled and surrendered. May ba ako? Anang ginang at bahagyang pumormal tapos ay tiningnan ako pagkatapos ay ang anak na si Chance. Natasha, Chance, kailan niyo nga pala ilalakad ang tungkol sa annulment ninyo? Nagulat ako sa bahagyang tanong ng aking mother-in-law. Wala pa naman kaming napag-uusapan ni Chance, kaya hindi ko pa rin naman talaga alam sa ngayon. Tita kasi po... Don't you worry po, tita. We will make it as soon as possible. Ako na po ang bahala. I will take good care of everything to make the separation between the two an immediate one. Si Lexine ang sumingit. Good, Shin. Mabuti na lang talaga at nandito ka, Iha, na nakilala ka ng anak ko na palagi niyang maaasahan sa anumang bagay. Of course, tita. Chance and I are really close kaya hindi ko po siya pababayaan. Asahan niya po yan, tita. Napalunok ako ng diretso at uminom ng tubig. I just can't swallow anything that's happening right now. Natapos din sa wakas ang purihan portion. Ang mga matatanda naman ang nagkakwentuhan tungkol sa kung ano-anong mga bagay partikular na sa negosyo. Tiningnan ko ang mga kaharap ko at gusto ko sanang makipag-usap kay Chance. Kahit kwentuhan man lang sa mga buhay ng bawat isa sa loob ng 3 taon naming hindi pagkikita. Oo, alam ko at aminado naman akong may kasalanan ako at marami din akong dapat na ikahingi ng tawad sa kanya. Pero paano ko siya makakausap at paano ako makakasingit kung giliw na ang pagkukwentuhan nila ng katabi niyang si Lexine? Sinubukan kong balingan ng sister-in-law kong si Sasha para dito na lang muna makipag-usap.
Pero nanlumo at nanliit ako nang makitang tila may sariling mundo din sila sa pagkukwentuhan ni Kuya Xander. Busy sa pagkain si Brooklyn at hindi na napapansin halos ng dalawa dahil nasa isa't isa talaga ang atensyon. I cannot blame them after all. I know how much they love each other. Kaya kahit saan, ganyan sila ka-sweet at hindi halos mapaghiwalay. Tahimik na nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Well, guess wala naman akong makakausap rito at mukhang wala namang papansin sa akin dahil busy sila sa kani-kanilang monkey businesses. Mananahimik na lang ako. I am surrounded by how many people in this dining area today, yet I feel so empty and so alone. Chance, why don't you try this kare-kare? Ang sarap nito ah. Lexine recommended some dishes to Chance. The latter grinned and nodded. Laters. You must try this. The best, Chance. Promise. Patuloy ni Lexine saka ito na mismo ang naglagay ng kare-kare sa plato ng lalaki. Kulit mo naman, Shin eh. He exclaimed and chuckled. Gayon pa may wala rin siyang nagawa. Here, you try this. Nangutsara pa talaga ito para akmang susubuan si Chance. Hey, what's that, lady? Haha, what are you doing? Humahalakak na talaga siya. Ito, tikman mo. Nah, haha, you don't do this to me, Shin. Pinanliitan at pinandilatan siya nito ng mga mata at parang tupa naman siyang sa wakas ay napasunod at sinubo nga ang isang kutsara ng pagkain. Nagningning naman kaagad ang kanyang mga mata pagkatapos nguyain at nagustuhan ang lasa ng kare-kare. O ano, Chance? Ayos, diba? Yes, sobrang okay. Ang sarap. Tuwang-tuwa namang sagot niya tapos ay siya na mismo ang kumuha pa ng maraming kare-kare at nilagay sa plato. See? Sabi ko naman sa'yo. Pagmamalaki ni Lexine. Nanliliit ako habang nakikinig lang at patuloy na kumakain. I feel so unnoticed and out of place. Naalala ko rin bigla nang lagyan ni Lexine ang plato ni Chance ng pagkain, tapos sinubuan pa. Ito yung mga panahong sinubuan ko rin dati sa restaurant si Chance para lang makuha ang atensyon ni Farah at Leven at para mapansin ang huli. Sobrang inabuso ko ang kabaitan sa akin noon ni Chance at ginamit ko siya para sa pansariling mga interes at kapakanan ko lang. Ngayon, ang panoorin si Lexine na ginagawa ang ginawa ko rin noon kay Chance, nalulungkot na natutuwa ako. Nalulungkot kasi na abuso at ginamit ko lang si Chance noon. I've taken his kindness and generosity for granted. At the same time, natutuwa din ako dahil di tulad ko noon. Ang sweetness and sincerity na pinapakita ni Lexine ngayon kay Chance ay genuine at walang bahid ng pagkukunwari. Well, thanks to my dearest food buddy and advisor, may maidadagdag na naman akong masarap na ulam sa favorite list ko. Dapat lang, no? Haha, besides, nakakamiss din naman kasi yung mga lutong Pinoy na ganito, no? Puro kasi European foods yung mga nakakain natin sa France the past few years we were there. Sinabi mo pa. Empty streets, no one near. Heart breaks every tear. Silent cries, dark night. Missing you feels so right. Whispered words in the past. Shadows what love did cast. Cold when lonely sigh. Wishing you were close by. Lost in you, lost in pain. Broken heart caught in rain. Lost in you, love in vain. Will I ever feel again? Itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Photographs, memories, echoes of what used to be. Every smile, every touch,
it's all just too